Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Henry Swan at shoutout kay Layamon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa pag-iisip nito, malamig nang umiti si Han Sanchen, direktang ibinalik ang kanyang enerhiya sa kanyang mga kamay, at nagmamadaling pumunta sa labas ng walang anumang pagkakasalubong sa haligi sa kanyang harapan. Anong ibig sabihin? Bigla na lang natigilan ang isang grupo ng mga tao. Bagaman ang itim na hangin ay nag-withdraw ng karamihan sa kanyang mga tropa, ito ay nasa loob ng kanyang fire range at mayroon pa ring dalawang hanay ng mga tropa. Para sa Han Sanchen, ito ay mas mabuti kaysa wala. Ngunit ang taong ito ay biglang ayaw sa larangang ito at diretsyong tumakbo palabas. Ano ang ibig sabihin nito? Habol. Apurahang sigaw ng kapitan ng kolum at nagmamadaling hinabol si Han Sanchen. Masyadong maikli ang oras, at wala siyang masyadong oras para isipin kung ano ang gustong gawin ni Han Sanchen, kaya subconsciously niya lang habulin si Han Sanchen. Espesyal na sugo, ano ang ibig sabihin ng Han Sanchen? Medyo natarante din ang mga nasasakupan, hindi sila sigurado kung ano ang gustong gawin ni Han Sanchen, kaya dali-dali nilang tinanong si Heifeng sa tabi niya. Bahagyang sumimangot si Heifeng, at saglit na hindi niya alam kung ano ang madiskarteng intensyon ni Han Sanchen. Maaaring pagkatapos naming matuklasan ang taong ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumakas. Hindi ka dapat tumatakbo at umiiyak, dumating ang espesyal na sugo na nakaputi. Nagmamadaling sinabi ni Heifeng, "Kuya, bakit mo nasabi ito?" Kahit na ang Civil at Military Academy ay dalawang departamento sa sikat na tindahan, at ang antas ng Arts Academy ay halatang mas mataas kaysa sa Martial Arts Academy, sa anumang kaso, ang Heifeng ay walang ganoong uri ng ganap na snobbery. Palagi niyang tinuturing na kasamahan ang espesyal na sugo na nakaputi, at dahil mas matanda siya, tinawag niya itong kapatid. Maayos pa rin ang relasyon ng dalawa. Nang makita ang espesyal na sagong nakaputi na dumarating, magalang siyang humingi ng kanyang opinyon. Jogging from the time, hindi dapat pamilyar si Han Sanchen sa lugar natin, pumayag ka ba? Itim na hangin at sabay na tumanggo ang kanyang mga nasasakupan. Sinabi ni Heifeng, ito ay hindi maiiwasan, lahat ng mga kilos ni Han Sanchen ay karaniwang nasa ilalim ng aming kontrol. Bagaman hindi namin alam kung kailan siya dumating sa bukid ng Trigo, naniniwala kami na hindi siya kailanman mangangahas na manatili kapag siya ay dumating dito, masyadong mahaba. Una, may mga pagdiriwang sa itaas, at kailangang magpakita si Han Sanchen paminsan-minsan, at may sarili niyang sumusubaybay sa Han Sanchen, kung matagal siyang nawawala, imposibleng hindi matuklasan ng kanyang mga especially iya ang mga abnormal na ito sa kanya. Pangalawa, ang kapaligiran ng lupain ng bukid ng Trigo ay talagang mas komplikado kaysa sa nakikitang patag na kapatagan. Kung nais ni Han Sanchen na maunawaan ang nakapalibot na lupain, aabutin ito ng napakalaking oras. Isinasaalang-alang ang dalawa na magkasama, madaling maghinuhal na dumating si Han Sanchen sa lugar na ito hindi pa nagtagal. So, sa ganitong sitwasyon, paanong si Han Sanchen makakaalis ng padalos-dalos kung hindi niya naiintindihan ang lupain? Hindi ba ito ay katulad ng pagtakbo na parang langaw na walang ulo? Paano nagagawa ng isang kasing talino niya ang isang pagkakamali? Pagkarinig nito, tumanggo si Heifeng ng may katiyakan, "Kuya, napakamakatwiran ng sinabi mo. Sumasang-ayon din ako sa iyong pahayag, gayunpaman, may bagong tanong, iyon ay, ano ang intensyon ni Han Sanchen sa paggawa nito? Relocate the battlefield. For US, this does require mobilizing troops, and it is indeed troublesome, but for him, wouldn't that be a big loss?" Oo, kahit naakitin niya ang mga tao mula sa aming dalawang hanay sa ibang mga lugar at gumamit ng apoy sa lupa. Siya ay magiging kapareho niya ngayon.
Ano ba ang gusto niyang gawin? Napatingin silang tatlo sa akin at napatingin ako sa'yo, saglit, hindi nila maisip kung ano ang gustong gawin ni Han Sanchen. Kakaiba, sobrang kakaiba. At nang hindi sila sigurado kung ano ang gustong gawin ni Han Sanchen, narito, pinangungunahan na ni Han Sanchen ang isang grupo ng mga tao na lumilipad patungo sa gilid ng taniman ng trigo. Gusto ba talaga niyang tumakas? Sumimangot din ang sagong nakaputing damit, parang langaw na walang ulo. To special envoys, what should we do now? Pursue or not? Nag-aalalang tanong ng nasasakupan. Nagkatinginan si Heifeng at ang sagong nakaputing damit, at pagkatapos ay nagsalita si Heifeng. Chasing, we must chase, is it possible? It depends kung makakahanap ba talaga ng exit tong lalaking to all over the place, although malaki yung place at kakaiba yung location, we cannot misjudge Han Sangqian's ability, of course, andin din ang swerte niya. Kung ang taong ito ay bibigyan ng sapat na oras at espasyo upang mahanap ang exit, maaaring ito ay talagang masira ang mga bagay. Oo. At karagdagan, ang ating malalaking puwersa ay dapat ding makipagsabayan sa lalong madaling panahon, lalo na ang mga kailangang palitan ang opensa at depensa. Oo. Umatras ang nasasakupan, at sinulyapan ni Heifeng ang espesyal na sagong nakaputi. Bahagyang tumanggo din sa kanya ang espesyal na sagong nakaputi, nagpapahiwatig na sumang-ayon din siya sa ganitong paraan. Hindi nagtagal, inilipat ang buong hukbo. Isang malaking bilang ng mga tao at mga kabayo ang nagtutulak patungo sa direksyong iyon. Muling tumingin si Heifeng sa puting sugo, "Kuya, paano rin tayo pupunta doon?" Tumango ang sagong nakaputing damit, sumunod kay Heifeng, at sumugod silang dalawa sa direksyong iyon. Nakatingin sa madilim na pulutong na humahabol sa kanya, malamig na ngumiti si Han Sanchen, at talagang naloko ang kabilang partido. Kung gusto niyang maglaro ng ganito, may sarili siyang pakay. Hindi nila ito maiintindihan ng ilang sandali, ngunit mauunawaan nila ito sa huli, gayunpaman, pagdating ng panahong iyon, naniniwala rin si Han Sanchen na sila ay magugulat at malilito sa parehong oras. Nang may panunuya, mabilis na lumipad si Han Sanchen sa malayo. Napakabilis din ng mga tao sa dalawang kolong sa likod niya, at ilang segundo lang ay nagpataya na sila. Gayunpaman, nang lumingon ako at tumingin sa iba pang mga hukbo sa likod ko, bagaman ang kanilang mga kakayahan ay hindi mas malala kaysa sa mga nasa hanay, dahil napakaraming tao ang nagmamarcha, kailangan nilang maghinay-hinay kung nais nilang mapanatili ang isang tiyak na porma sayon. Parang nagmamaneho sa highway, halatang walang traffic sa unahan, pero siksikan pa rin ang buong sasakyan. Ang dahilan ay kapag tumaas ang bilang ay bumagal ang takbo ng pagmamartsa ng team na natural na magdudulot ng traffic jams. Halimbawa, ang bilis ng kotse sa harap ay ang pinakanormal na 102, pagkatapos ay ang bilis ng kotse sa likod nito ay maaaring 100 lamang, at ang bilis sa likod nito ay maaaring 80 lamang, at iba pa, sa oras na umabot ito sa likuran, ang bilis ay kasing baba ng 10, o kahit malapit sa 0, ito ang pagbagal ng marcha ng koponan. Ganoon din kapag lumalabas ang hukbo para lumaban. Unless, ayaw mong manatili sa formation, ngunit ano ang tawag sa isang malaking hukbo na hukbo kung hindi nito mapanatili ang pagkakabuo nito? Lahat, pinipintasan mo ako, nanggugulo yan, bulok na isda at hipon. Wait lang. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, tumalikod at nagsimulang makipaglaban sa kolum sa likod niya. Kapag nawala ang apoy sa lupa, maaari na akong managarilyo muli. Ang unang hanay ay nagmamadaling pumasok sa isang nakakasakit at nagtatanggol na postere kasama ng Han Sanchen. Ang pangalawang kolum ay nag-set up din ng mga energy shield para lumaban at handang tumugon anumang oras. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang hukbo. Mahinang sigaw ni Heifeng, at mabilis na kumalat ang malaking hukbo at nabuo ang kaukulang porma sayon. Anong silbi ng pagtakbo mo dito? Hindi napigilan ni Heifeng ang mapangiti nang makitang tumahimik na naman ang sitwasyon. Ito ay isang shot lang para sa isang shot, na wala namang substantive significance sa lahat. Nakahinga rin ng maluwag ang sagong nakaputing damit, ito ay tiyak na para sa pinakamahusay na bagay ay binuo sa puntong ito, kahit papaano, ipinakita nito na tama ang kanilang hula, at naabot nga ni Han Sanchen ang dulo ng kanyang lubad at nasa dulo ng kanyang lubad.
Halata sa unang tingin na walang magandang solusyon si Han Sanchen at nakakatakbo lang ng walang magawa. Ang sitwasyong ito ay natural na ang pinakamahusay, tumanggo ang sagong nakaputing damit. Espesyal na sugo, ang mga tropa ay karaniwang muling na-deploy. Sa oras na ito, ang mga subordinate ay gumawa ng mga pagsasaayos at bumalik upang magulat. Tumanggo si He Feng na may kasiyahan, hayaan ang mga tropa na tumayo at tandaan, ang orihinal na taktika ay dapat manatiling hindi nagbabago, alam mo ba? Oo, nang makitang umaalis na muli ang kanyang mga subordinate para sa deployment, hindi napigilan ni He Feng na mapangiti ng may pagmamalaki. Bilang isang resulta, ang sitwasyon ay nagsimulang lumipat patungo sa kanya, na natural na isang mahusay na pagpipilian para sa kanya. Special Envoy in White, Kuya He Feng, ano sa tingin mo ang kasalukuyang sitwasyon? Ngumiti si He Feng at sinabing, hindi naman sa ipinagmamalaki ko, kapatid, ngunit ngayon na pagkatapos ng mga layer ng detalyadong kontrol, sa tingin ko ang sitwasyon ay medyo malinaw. Paano pa maglaro si Han Sanchen, sa tingin mo ba? Bahagyang ngumiti ang sagong nakaputing damit, theoretically, sumasang-ayon ako sa sinabi ng kapatid ko, gayunpaman, palagi akong may pakiramdam na hindi ganoon kadali ang mga bagay, kung tutuusin, alam mo, ito ay Han Sanchen. Panipi, syempre kailangan nating panatilihin ang sapat na paggalang kay Han Sanchen, ngunit kapatid, kung minsan ay halata na hindi natin siya masyadong kayang tretuhin bilang isang Diyos. Tell me, kung ikaw si Han Sanchen, anong gagawin mo? Ano man ang lagay ng panahon, lokasyon, o pagkakasundo, sabihin mo sa akin, anong aspeto ang sinasakop ng Han Sanchen? Lahat ito ay nasa aking mga kamay. Mariing tumanggo ang espesyal na sagong puti, talagang tama ang sinabi ko, at lubos akong sumasang-ayon sa iyong opinyon, ngunit ang problema, kung gusto kong malaman ito, ako si Han Sanchen, tama. I may not have his high level of cultivation, but at least with his brain, hindi ko alam kung gaano karaming walang kapantay na laban ang natapos niya. Lagi naman siya diba? I don't believe na kayang paglaruan ako ni Han Sanchen sa ganitong sitwasyon. Medyo hindi kumbinsido si He Feng. Para sa kanya, baka kanina pa talaga siya nag-aalala, pero ngayon, mas gamaan ang loob niya. Walang ibang dahilan, dahil nasa panig niya ngayon ang sitwasyon, kaya, natural, pagkatapos makakuha ng kumpiyansa, siya ay naging mas mayabang. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay nasa ganoong desperado na sitwasyon, siya rin ang yumako sa papel ng Han Sanchen, gayunpaman, kahit sa ang anggulo niya isipin, isa lang ang huling resulta. Ibig sabihin, sa sitwasyong ito, walang saya si Han Sanchen. Ang tanging magagawa niya ay makulong ng buhay. Sa makatuwid, mayroong isang tiyak na dahilan kung bakit siya ay baliw. Ang sagong nakaputing damit ay may gustong pabulaanan, o marahil ay nais siyang hikayatin, ngunit sa bandang huli ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi at wala siyang panahon upang sabihin iyon. Simula sa katotohanan, talagang mahirap para sa Han Sanchen na magkaroon ng iba pang mga trick. Maaari silang mag-ani ng mga benepisyo ng pangingisda. Hey, mabuti pang mag-ingat, total 80,000 lang tayo, at sa Yetian City, almost 2 million na ang kalaban. Oo, mula sa pananaw ng kalidad ng mga individual na sundalo, ang pagiging epektibo ng labanan ng ating 80,000 katao ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa 2 milyong katao, at mas mahusay tayo kaysa sa atin dahil mas kaunti ang mga bilang natin, mas nababaluktot, at mas makapangyarihan sa pormasayon, ngunit ang kabuuang sukat ng 2 milyong tao ay naruroon din, at lahat sila ay nawala sa oras na iyon, sila ay nag-iisip mula sa kanilang katwiran at malamang na mahanap ang kanilang posisyon. Ang tagal naman diba? Anong pinagkaiba noon sa tayo ngayon? Bahagyang nagulat si He Feng, nag-isip ng mabuti, at iwinagayway ang kanyang kamay, Kuya, medyo nag-aalala ka, ngunit lubos din akong nagpapasalamat sa iyong mabait na paalala, huwag kang mag-alala, mag-iingat ako kahit anong mangyari. Nakita ang sinabi ng itim na hangin, hindi na nagsalita pa ang envoy in white. Lumingon ang dalawa at muling tumingin sa battlefield. Sa larangan ng digmaan, ayon sa oras, ang unang hanay ay karaniwang nakaligtas sa unang yugto ng pag-atake at pagtatanggol, sa madaling salita, oras na para magpalat sila ng depensa. Pero nang magpalat na sila ng depensa,
biglang sumimangot si Han Sanchen. Sa hindi napapansing tingin ng lahat, biglang umatras si Han Sanchen, at sa sumunod na segundo ay ginalit niya ang eksena kanina, tumalikod at lumipad sa malayo. Ang unang kolom ay nalitaw lahat, ngunit nang makita nila si Han Sanchen na tumatakbo palayo, ang tanging subconscious na reaksyon nila ay ang sumugod sa kanya, at ang mga tropa na naghahanda upang lumipat ng depensa ay makakagat lamang ng bala at makahabol ng mabilis. Anong ibig mong sabihin? Tumakas na naman. Medyo nanlumo si Hefeng. Kanina pa siya tumakbo dito. Kahit malaki na si Han Sanchen, hindi pa rin siya uminit sa hukay, paano siya makakatakas? Ang espesyal na sagong nakaputi ay tumingin kay Han Sanchen na aalis sa di kalayuan, at sumimangot sandali. Habang iniisip niya ang bagay na ito, parang napagtanto niya na may hindi tama. Espesyal na sugo, ano ang dapat nating gawin? Pagkaraang makitang tumakas muli si Han Sanchen, tumakbo din ang kanyang mga nasasakupan at nagtanong tungkol sa itim na hangin. Hindi pa ganap na nakadeploy ang mga tropa, ngunit ngayon ay may hindi inaasahang nangyari kay Han Sanchen, saglit na hindi niya alam ang gagawin kaya tumakbo na lang siya para magtanong sa mga nakatataas. What to do? Siyempre hahabulin natin siya, kahit tumakbo si Han Sanchen sa dulo ng mundo siguradong susundan natin siya, do you hear me clearly? Oo. Nang matapos siyang magsalita ay agad na nagutos ang mga nasasakupan niya at umalis, wala pang isang saglit, gumagalaw na muli ang buong hukbo at mabilis na hinabol si Han Sanchen. Ang espesyal na sagong nakaputi ay hindi agad sumunod sa kanya, ngunit tumingin kay Han Sanchen mula sa malayo. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na maaaring hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!